Sa ngayon, ano eh, masaya. Kasi natapos ko yung hexa na tinatawag. Hindi ko akalain sa laki-laki ng kabundukan na yan, natapos namin ng alas 3 at kalahati ng hapon. Nagsimula kami ng 3 AM din. Ni minsan pa sumagi ba sa isip mo na may ikot mo tong tawag? Hindi. Week na to? Hindi na, wala to sa wishlist ng buhay ko actually. Feeling check. Emotional ako ngayon. Emotional, dami. Pero success, grabe. Saya. Hirap? Hindi. Sobrang hirap, pero wala tayong magagawa, dito na tayo. Hey guys, andito na naman si Kamprag. So andito tayo ngayon sa tourism ng Zambales. Tatangkayin natin akyatin ang Kawag Hexa. So I'm with Sir John. Sir John, bakit kailangan natin kumuha ngayon ng pang-tourist ng clearance form? So yun sir, to check lahat nung ma-regulate natin yung mga dumadaan sa Subic at para ma-check namin kung ilan yung population na umaakyat doon sa facility na meron kami dito sa Subic. At the same time, for the safety din. Para malaman namin kung sino-sino at ma-track down namin yung mga umaakyat kung mga tagasan. Tapos kumukuha kami ng documentation, lalo-lalo na to contact trace. Minsan kasi meron kami mga nangyari na hinahanap, wala kaming documentation. Tapos yung picture, wala din. Para kung sakaling may nawawala, matitrace namin. Ayun guys. Sir John, kailan pala na-implement tong na-implement natin ito is March, first day of the March. Ayun to guys. 1. So yung mga nakaakyat na previews, lahat ng nakaakyat dito talaga dadaan kay Sir John. Sir John, pag wala siyang clearance, hindi talaga makaakyat, no? Automatic pabababain kayo nun. Kasi ang magpa-foul naman doon at magkakaroon ng violation, yung mga nasa taas. Pag tinanggap nila yon, wala kayong daladalang clearance form from tourism office at tinanggap, tapos nagbayad kayo doon, magiging hands off pag may nangyari. So yung responsibility, magkakaroon ng hands off si tourism office at yung lokal na pamahalaan ng bayan ng Subic. Ayun guys. So nakita natin may ginagawang building dito. Ito po magiging building niya, sir. Ayan, ito magiging building nila, sir. So for the as of the moment, ito muna tayo. Tapos malapit pala siya guys sa Subic Town Center. Gilid lang ng Save More. Ayan, landmark nyo rito guys. So lahat ng akitin yung mundok dito sa Zambales, Traverse to Nagsasa, Balingkilat, Bira-Bira, dadaan pa rin talaga kay Sir John. Lahat po, yan po kasi ang iniiwasan natin. Minsan kasi may tumawag like 911, hindi namin alam, may umakyat pala. So yung mga responders din natin, nangangapa ilan ba sila. So to regulate and malaman namin, yung safety kasi yung priority namin. Ayaw namin na sa bayan namin number 1, may mapapahamak or may mawawala. Oo nga, for safety na rin guys. Sir John, thank you so much. Thank you very much po. Dito na tayo. Thank you po. Thank you sir. Thank you sir. Po kayo. Enjoy sa ano po. Grabe lamig. So good morning sa inyo guys. Medyo madilim pa. It's already time check. 5 minutes before 5 o'clock. So 5:25 in the morning. We started at 3 o'clock this morning at the jump off by Balingkilat. Kasi ngayon guys is magkakawag hexa tayo. So we're done at 2 hours and 32 minutes to Balingkilat. So we are here, kaso sobrang lamig kaya hindi mo na kumakyat, pero andito yung sa tayo. Ayun guys, yan yun. Ay, grabe. So hindi mo makapag-vlog talaga na maayos kasi grabe lamig. So I'm so happy because the
Nagawa lang natin siya akitin ng 2 hours and a half guys. It's a very ano ito, kasi di ko paliwanag guys eh. Malaking ano siya, improvement para sa akin. Kasi recently kahit traveling kilat, tapos namin siya ata ng 7 hours or 8 hours kasi mabigat yung dala namin. So mamaya na ako mag-vlog guys, grabe yung lamig. Tapos ko rock baby rock na to. We conquered our second mountain, Mount Birabira, secured. Why? Hala Bira, Mount Birabira, hala Bira. Second mountain, 4 mountain to go. Time check, 8:30 in the morning. Mount Birabira. But I tried to find it. Lipat tayo drone guys. Picture lang kami guys. Tapos spot na rin para natin tayo makatapos next. So we are a few meters away from the third mountain or third signage as well, together with the Camprog family and our tour guide Ayan. So Balingkilat hanggang Birabira, siguro mga estimated ko lang to guys, nasa 5 to 6 kilometers. Tapos Birabira to Mount, anong pangalan ito? Mount ano yun? Mount Naulaw. Mount Naulaw, siguro mga ano rin to, 3 or 4 kilometers. Naulaw, you know, Mount Naulaw. Bakal pala to guys, dating cell site. Ayan, dating cell site ng Global Smart. So take a few picture na naman and then proceed. Oh, picture na. Kapagod gar. So 10:30 AM andito tayo ngayon, approaching sa pang-apat na bundok, yung mahirap na bundok. So pahinga muna tayo kasi medyo tirik na yung araw, mainit na. Nandito tayo ngayon as of the moment sa may water source. Ito na yung huling water source hanggang matapos nyo itong hexa. Kaya baon na kayo rito ng maraming tubig, refill kayo. Yan, niinom naman yan guys. So balak na namin kumain kasi nagutom na talaga. Kuha muna tayo ng gasolina. Ay, kapagod gar. Di biro tong Kawag Hexa. Kung pupunta kayo rito,
Matinding ensayo dapat yung gagawin nyo, Gar. 7 out of 9 na difficulty. This is it, pansit. Total of 27 kilometers pala as per Jess. Ganito, Dudes, basic lang daw yung Kawag Hexa. Sino sabi? Grabe to guys. Yung ilakit aming bundok na to ngayon, approaching pang 4 na summit. Grabe, ang tarik. Tignan nyo guys, oh, pinanggalingan na ang Balingkilat. Papantayin na namin. Grabe. Ito yung pinakamahirap, yung pang-4 na summit. So, let's continue. Sa Kawag Hexa pala guys, usually na singil ng tour guide is 3,000. Depende pa yon kapag may overnight. What I mean is dapat 7 o'clock kasi nandun na kayo sa jump off, nakabalik na kayo doon. Pero na sumobra kayo doon, 1,000 per hour. Paghahatian yon kung ilang packs kayo sa grupo. Tinanong ko naman si Ayan guys kahapon, sabi ko magkano singil niya. Sabi niya ako na daw bahala, abutan ko siya mamaya 500. ako niya yun. Ay, grabe. So we are talking about 8 to 9 hours hiking. Time check is natin is 12:30. Buti nga hindi ganun kainit guys. Saan pala? Ay, ito pala guys yung Balingkilat. Sorry, mali ako ng turo. Kasi pag medyo pagod ka na guys, hallucination ka na eh. Ay, kanina yung pag angat namin ng isang balikat, akala ko yun summit. Nakarating kami, fake summit pala. Meron pa palang mas mataas. Tuwan ko lang. So ito lang guys, ano na lang to, ilang hakbang na lang to. Tapos pagdating doon may summit pa ulit na. Huwag naman, wala namang ganyanan. Grabe tarik. Kapit malalak talaga dito guys. Lakas pa naman ng hangin. Big summit nga. Meron pa nga guys, meron pa talaga. Ayun o. Ay, hindi matapos na summit. Cut ko muna yung video guys. Masyado na mahaba ang exposure natin dito. Baon lang talaga kayo ng maraming tubig guys. Yun lang talaga. Siyempre pagkain na rin, protein, carbs, sugar. Lahat na banggit. Wala tayo nun. Lahat nun, wala kami.
Meron lang kami sinaing na hilaw. Bigas. Crunchy guys. Crunchy ba? Malambot pa yung ano eh. Yung ampaw eh. Pero bawing-bawi ka naman guys sa view. Kagandahan niya. I remember all my life waiting this cold desire. Shadows of man face the window, crying in the night. The night goes in tomorrow, just another day. Happy people cast my way. Ito na siya guys. Tignan natin kung fake summit siya o hindi. The revelation. Oh, wala na. Wala na. Wala na akong hininga. Ayun. I see the Mount Dayungan. Ang ganda pa ng ko. Here we are at Mount Dayungan. So ilang kilometers ba? Siguro tansya ko from the water source papunta rito 5 or 6. Kung magagaling ka naman sa ano yung last dudes ano ay nanguyaw ano ay Higudon? ha? Higudon yata. Kagi hindi amuyaw ano ay kalimutan ko guys. So ano nyo lang backtrack nyo na lang dyan sa video from doon sa last na signage hanggang dito siguro nasa ano siya 7 or 8. Tansya ko lang. Breathtaking guys. Grabe. Ang ganda. Ang ganda ng Zambales. Grabe dito guys oh. Pangarap ka talaga. Kwento ka na lang talaga dito bi. Oh, grabe bangin guys. Dito tayo banda guys, baka hangin din tayo dyan. Tamang kabado 20 lang tayo dyan. Kita dito guys yung ano nga yung ano yan dudes? Ay hindi na to ano no? Hindi yan. Pa? Makita dyan. Ha? Yung ano yung island? Philippine Sea na yan. Yung island? Anong ano yun? Walang island na. Last cove na yan eh. Ito na yung pinakahuling cove no? Pagkatapos ng nagsasa. Ganda, ganda pala rito guys, may mga bahay pa pala ron no? Daming beach no? Ganda ito naman parang sandbar oh. Dudugtong dun sa ano. Kaso baka private na to guys kasi parang hindi ko naman nakita nagpo-promote sa FB to. West Philippine Sea. Ay mga barko. Barko ng China. Ano lang kami guys. Picture lang kami tapos proceed na ulit kami. Nakasabay namin yung huling grupo
na kasunod namin dun sa may water source. Siguro nasa 7 na lang sila. May nag-exit na kasama din nila. Yung tour guide doon si Jess. Hello guys! So we are 10 hours at the hike. Grabe. It's already 5:35 in the afternoon. So yung pinanggalingan namin guys, oh, yung Balingkilat. Ayun sa likod ko. Dito na kami na malayo. Sige lang. Kuha ko dyan. Tapos ayun yung dayungan, oh. Nagpahinga lang kami guys kasi ang init na. Sakit. Kanina kasi mahangin kaya ang sarap maglakad. Ayun yung dayungan guys, oh. Ayun sa likod nun. Pahinga muna kami kasi ang init. Maganda maglakad pag yung may hangin kasi hindi mo nararamdaman yung init. Pero pag walang hangin, init na lang talaga yung nararamdaman mo. Yung kabilang grupo na mag-exit, baka makasabay pa namin yun. Kasi nasa bira-bira pa lang daw sila pa-exit. Tapos sabi ni Ayan yung pinakamaagang natapos na nagkawag hex sa 4 o'clock ng hapon. So basically hindi naman natin binipit yun. Wala naman tayong nahabol na record. Basta bilisan lang natin para malampasan natin yun. Kain muna kami guys ng Skyflex. Konting carbohydrates. Guys, guess what? See you last night. Yo, Sobrang lapit na namin sa Fifth Summit. It means isang summit to go na lang and we're done. Let's go. Let's finish this. Tingnan natin kung anong pangalan nito. So from Dayungan papunta rito, hindi naman siya ganun ka-technical. Unlike sa Dayungan, yun talaga yung pinaka mahirap. Parang umakyat ka ulit ng Balingkilat. Tapos ang dami niyang fake summit. Mount 5 Picos. Ayan na siya guys. Medyo tumabingi eh. Hinasayan. Hinasayan. Kita niyo ba guys? Ayan. Ay, salamat, malilim. Three minutes before 2 o'clock. So expect namin siguro mga 5 or before 5 or mas maaga pa kami makatapos dito. Much better. Take ulit ng mga pictures, then proceed na sa last summit. Ganoon lang. Pato mabangi. Ay. Dito nakaharap. Dito. Ang pangalan na bundok. Junction. So tanong pa rin dito yung Silangin Cove. Picture lang tayo guys. Then batsi na. Guys, ito na ang pinakamasaya. The last summit. Kanina sobrang lungkot namin kasi tirik yung araw, tapos wala kaming masilungan. Sobrang layo na nilakad namin, grabe. Ang layo. Pagod na kami. Last pag na kami. But anyways, we conquered. Ayun na siya guys, oh. Abot kamay ang langit. So from the Mount Redondo pababa papuntang jump off, 2 oras daw sabi ni Ayan. Sabi ni Ayan 2 oras daw, kaya mga tagal-tagal din natin nakuha ito si Redondo. So guys,
Grabe yung patient namin sa pag-akyat dito kay Kawag. Hindi siya basta-basta. Grabe. Tsatsagain mo talaga siya. Dito masusubok kung gaano ka pasensyoso. Yung tatag mo. Mentally, physically. Okay, emotionally. Dapat matatag ka. Pag sumuko to, wala na. It's over. Whew! Mount Redondo! So guys, dito ko natatapusin yung vlog natin. At bago natin ito matapos, tanungin muna natin sila. Ang pakiramdam mo? Sa ngayon, masaya. Kasi natapos ko yung hexa na tinatawag. Hindi ko akalain sa laki-laki ng kabundukan na yan, natapos namin ng 3:30 ng hapon. Nagsimula kami ng 3 AM din. Ni minsan pa sumagi ba sa isip mo na maikot mo tong Kawag? Hindi. Week na to? Hindi na, wala to sa wishlist ng buhay ko actually. Pero nagsisi ka? Syempre na-reach ko yung yung dati kong tinitingnan lang sa pag nagbabangka ako dyan sa papuntang Anawangin. Ngayon, nalakaran ko na. Feeling check. Feeling check. Emotional ako ngayon. Emotional. Dami. Pero success, grabe. Saya. Hirap? Hindi. Sobrang hirap. Pero at tayo magagawa. Dito na tayo. Hirap bumalik. Grabe guys, Kawag Hexa. Pinagmukha mo kaming mahina. Grabe ka. But anyways, natapos ka namin. With the help of God at saka yung tour guide namin si Ayan. Maraming salamat sa mga sumubaybay guys. Maraming salamat. Sana patuloy pa rin kayo sumubaybay sa atin sa adventure natin. Tiyan na, nanay. We conquered the Kawag Hexa.